Akala mo ba ang Bluey ay pambata lang? Pwede ba kitang kantahan? La Didi. Mas magaling akong kumanta gamit ang poko, mga kantang poko na hindi naman nila alam. Kaya pag-isipan mo muna ng 2 beses. Sa likod ng nakakatuwang pamilyang ito, may mga malalaswang biro, mga eksenang masakit panoorin, at mga sandaling sobrang pangmatanda na siguradong kapag napanood mo, tutubuan ka ng balbas. Simulan natin sa episode na Mirando Balenas. Dito makikita natin sina Bandit at Chili na nakahilata lang sa sofa dahil ayon sa kanila, pagod na pagod sila at wala silang ganang makipaglaro sa mga bata. Pero kung mag-iisip tayo bilang matatanda at magbibigay pansin, sa totoo lang, hindi naman sila pagod dahil sa sobrang trabaho. Enrique, Ang eksenang ito ay tumutukoy sa 2 walang hiya na ito na may matinding hangover. Ito ay matapos silang magpakalasing noong bisperas ng bagong taon. Ang pinakamalaking palatandaan ay nung sinabi ni Bingo kay Chili na sumayaw ng pasito peron si Bandit sa grill ni Muffin. Nahuli ka ni Muffin na sumasayaw sa mesa? Siyempre naman, Dahan-dahan lang, bibigyan kita ng landi. nakita niya tayo sa resete na nagbabasa ng buntot. Grabe ang tindi ng hangover na to, mawawala lang to sa swero at masarap na birya. Buong episode, ang mga bata ay nagiging marinero habang si Bandit ay gumanap bilang hilong balyena. Samantala, nakahiga lang si Chili, kumakain ng chips at umiinom ng soda, umaasang bumalik ang sigla niya. Pero seryoso na mga kaibigan, ilang bariles ng corona ang kasya sa tiyan ninyong parang balyena? Mas mabuti pang dumiretso na tayo sa susunod na episode. Sa episode na Pista ng Mga Tuod, nagtipon sina Bandit, Stripe at Pat para ipagdiwang ang pista. Binubuo ito ng paghuhukay ng tuod mula sa lupa. Sila lang talaga ang nakakaalam. Samantala, makikita sina Chili at Trixie na umiinom ng limonada. At ang mga hinayupak ay sobrang saya at kwentuhan na parang hindi pa natin sila nakita ng ganito dati. Para sa dulo ng episode, ipinakita na hindi lang pala limonada yon dahil binigyan din nila ng kaunting limonada ang mga lalaking ito na nag-e-enjoy lang sa kanilang troso. Pero ang reaksyon nila matapos uminom ng inumin ay nagpapaisip sa atin na yung limonadang yon may iba pang halo bukod sa asukal. Nakikita pa natin na napapangiwi sila parang kapag uminom ka sa baso ng tito mong si El Chavo Ruco. Na malinaw na tumutukoy na yung limonada nila ay may halong matinding pikete, limonada na may Don Julio. Sa episode na El Cartel, hindi lang basta malinaw ang pagtukoy sa alak, kundi tumutukoy din ito sa isang serye kung saan talagang umiinom ng alak at tanging mga matatanda lang ang nakakakilala. Sa episode na ito, nang puntahan ni Chili si Frisky sa paborito niyang lugar, sinabi ni Chili na pumupunta sila rito noong mga binatilyo pa lang sila para mag-isip. Dito sa Mirador, madalas kaming pumunta ni Frisky nung binatilyo pa kami. Mag-isip. Pero ang eksenang ito, ayon sa lumikha ng Bluey, ay tumutukoy sa isang eksena sa The Simpsons kung saan sinabi ni Homero na pupunta siya para mag-isip. Pero sabi ni Bart, kailangan kong pumunta sa lugar para mag-isip ng seryoso. Magiging iinom siya ng seryoso. Oh, yan din ang naisip ko. maintindihan natin na sina Chili at Frisky nung bata pa dito pumupunta kapag nauuhaw pero uhaw sa masama. At hindi lang ito ang mga tanging pagbanggit tungkol sa alak sa serye ng Bluey. Ay hindi. Sa Ang Show episode, gumaganap sina Bluey at Bingo ng dula kung paano nagkakilala sina Bandit at Chili. Alam natin na si Bingo ang gumaganap bilang Chili at si Bluey naman ang gumaganap bilang Bandit. May biro tungkol sa parang telenovela na kwento ng kanilang mga magulang. Alam natin na nagkakilala sina Chili at Bandit sa isang party sa London. Kumakain si Bingo kasama ang Reyna at doon may sinabi si Chili na isang interesting na linya. Hindi ko maalala na nandun ang Reyna. Pero sumagot si Bandit. Hindi naman. Ginawa niya ito sa mapanuyang tono na parang biro na sila lang ang nakakaalam. Malamang hindi na nila maalala ang nangyari o ang ginawa nila nung araw na yon, malamang tinuring nila akong parang bagong hiwalay na tito. At ang nangyayari sa Londres ay nananatili sa Londres. At habang umuusad ang mga episode, lalo kong napapansin na ang pamilya ni Bandit ay puno nga ng mga alkoholiko. O na tuwing weekend ay nagkakaganon sila. Sa Doble Yaya episode, lumabas sina Frisky at papangyang si Rad. Nang ipakilala sila, tinanong ni Frisky si Rad. nahulog ka ba sa pool nung kasal? At sumagot si Rad. Malamang. Karaniwan na sa isang kasal na malasing ng todo ang tito mo at maging sentro ng atensyon. Mabuti na lang at hindi siya nag-away tungkol sa lupa.
Kahit na hindi lang puro biro tungkol sa alak ang nasa serye, may mga bawal ding salita tulad ng alamat na salitang once ni Bob Esponja. Oh, sinabi mo ang once? Sa episode ng mga manggagawa, inutusan ni Chili sina Sparky at Chippy na gawin ang fish pond niya. Sina Blue at Bingo ay palihim na nanonood mula sa ilalim ng bahay. Pagkatapos, lumabas si Chili para tingnan sila. Sinabi nila sa kanya na narinig siyang tumawag sa telepono at tinawag din nila ang kausap niya gamit ang salitang sinabi niya nung nasira ang dishwasher. Si Grande ay tumawag sa isang tao. Sinabi niya ang salitang sinabi mo noong nasira ang dishwasher. At oo mga kaibigan, kahit sa mga cartoon ay may mga mason na nagsasabi ng kanilang mga mura. Sa napakagandang episode na Bob Bilby, may isang medyo lantad na biro kung saan ang pamilya ay nasa kanilang garahe. May hawak na kamera si Bandit habang kausap ang kanyang mga anak na babae. Biglang bumukas ang pinto at sinabi ni Chili, Handa ka na ba, Bob? at sobrang namangha si Bandit at biglang kumuha ng litrato, hawak ang kamera sa isang partikular na lugar. Ibig kong sabihin, alam nyo naman kung ano ang tinutukoy nila, di ba? Nagsimula ang kabanatang escape nang ihatid ng pamilya ang mga bata sa bahay ni Nana. Dahil gusto ng mga baboy na sina Bandit at Chili na magkasama ng quality time, pero syempre wala ang mga bata. Malinaw na gusto nilang magkasama ng sila lang para masulit ang kanilang quality time, alam mo na, silang dalawa lang sa dilim. At hindi ko tinutukoy ang sinehan. Sa Ang Basurero episode, tinanong ni Bluey si Bandit kung saan siya galing bago ipanganak pero umiwas si Bandit at hindi sinagot. Saan ako bago ako ipinanganak? Ibang tanong na lang. Tinutukoy nito ang hirap ng maraming magulang na pag-usapan sa anak ang tungkol sa kapanganakan o paggawa ng sanggol. At hindi sila dinadala ng tagak o ni Santa Claus. Ito ay isang bagay na maiintindihan lang ng mga may bigote na. Hindi lang ito ang kabanata na tumatalakay sa pagiging magulang o pinagmulan ng mga sanggol at hindi lang si Bluey ang nagtatanong tungkol dito. Tinanong ni Bingo ang tatay niya tungkol sa parehong paksa sa kabanatang gabi. Kasama si Papa, paano nilalagay ng tatay ang sanggol sa tiyan ng nanay? Paano napupunta ang sanggol sa tiyan ng babae? At si Bandit ay hindi alam kung ano ang isasagot. Literal na parang tulala siya at malayo ang tingin. Pero ang episode na mas detalyado tungkol sa paksang ito ay yung Papa Baby. Literal na nagpapanggap si Bandit na may baby, ipinapakita ang buong proseso ng pagkakaroon ng sanggol. Ginagawa niya ito sa bakuran, kasama si Pat na parang komadrona at si Bingo ang bagong silang nasanggol. Pinaka-wild dito, totoong-totoo ang reenact ng panganganak pati ang pagsasalita ni Pat maririnig mo. Ang dami kong dim sims! O mga kaibigan, ito ay tumutukoy sa may pagkaing natunaw na lumalabas habang ipinapanganak ang mga baby. Tama, impormasyon na sana hindi na lang natin nalaman sa buong buhay natin. Sa paaralan ng mga nanay, kunwari may 7 baby si Bluey gamit ang mga lobo at inaalagaan niya ang mga ito. Nakita siya ni Chili at agad siyang nag-react. Ay, ang ganda naman. Naiintindihan niya ang mga pagbabagong maaaring mangyari sa katawan matapos magkaanak ng 7. Sobrang dami kasi at talagang nagiiwan yon ng malaking pagbabago sa katawan. Sa natirang kabanata, tinuturuan ni Chili si Bluey tungkol sa pagiging ina at binibigyan siya ng marka. Minsan din nilang napag-uusapan ang pagkakaroon ng dagdag na anak o pagpapatali para hindi na magkaanak. Sa episode na Perfecto at Kwarto, sinabi ni Bandit na ayaw na niyang makakita ng mga batang tumatakbo sa paligid. Gusto ko na pero si Chili gusto pa ng bukas na posibilidad. Hindi ko rin alam kung gusto pa ba natin ng dagdag na ganitong mga batang tumatakbo. O sige, malinaw na sinabi niya kay Perfecto na ayaw na niyang makita ang sino mang tumatakbo sa paligid. Pero si Chili parang may nararamdaman siyang gusto o naiisip na magkaanak pa ulit kapag nakikita niya ang kuna ng mga bata. Pero sabi ni Bandit, Itatapon na lang ba natin to? ibig sabihin sawang-sawa na si Bandit sa mga sanggol. At syempre, hindi mawawala, may ilang episodes na si Bandit ay natatamaan sa kanyang mga panditas ng maraming low blows. Syempre, hindi alam ng mga babae kung gaano kasakit para sa lalaki ang tamaan ng low blow. Isa itong napakatinding sakit na tumatagal ng matagal na panahon.
Sa mga episode tulad ng Slide, Ang Kuko, Ipinanganak Kahapon, Isla Alpombra at Oras ng Tulog, ilan lang ito sa mga kabanata kung saan natatanggap ni Bandit ang mga ganitong matitinding tama. At patuloy pa. Sa tingin ko pagkatapos nun hindi na siya magkakaanak. Kaya alam mo na, si Bluey ay hindi lang para sa mga bata. Kung may iba ka pang seryeng hindi lang pambata na gusto mong makita sa susunod na video, ikomento mo lang. Babasahin namin ang mga iyon.